Taurus. Hello my dear Taurus, welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader, at ang gagawin natin ngayon is yung ating second half of May. This is from May 16 hanggang sa katapusan, and this is a general reading. Reminder, paalala lamang po na ang gagawin natin ngayon ay general readings, so hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And para po dun sa mga interested about po sa ating private reading, nasa description box down below yung mga details and information na kinakailangan po ninyo para po makontak ang inyong lingkod. Okay? And nakapost na rin po sa ating Facebook page yung mga promos, yung mga details about po sa ating private reading. Okay? Nakapin na po yun dun sa ating Facebook page. Ipakivisit na lang po yung ating Facebook page. Nasa link, nasa description box down below po yung link. Okay. So, I will be doing something today. Actually, gusto ko naman itong spread na to. It is just like, hindi ko lang siya masyadong favorite. Okay? It is the cross spread. Okay? So, let's go tayo, my dear Taurus. Umpisahan natin sa pagkuha, my dear, ng energy. Your energy or energy of the month. Okay? Or second half of May. Let me see. Taurus, let me see what is going on. Second half of May, the Ace of Cups. Ang ganda ng energy. Okay, very, very nice. Ang second half of May is the time, my dear, para mag-decluttered. Okay, magbawas na, lalo sa emotion, okay? Pwede naman to literal na as in sa bahay, maglinis, mag-general cleaning, tingnan yung mga gamit na hindi na talaga maayos, yung mga ganon, okay? Konting bawas, yun na nakukuha ko dyan, my dear Taurus. Pero this is cups, okay? So this is emotion, okay? So, nakukuha ko, my dear, na this is the time, probably baka maging emotional ka. Okay, probably baka makaramdam ka ng emotion from here to there because parang nararamdaman mo na merong mga bagay, lalo na sa usapin ng emotion, na parang you should let it go. Okay, yun na nakukuha ko. Okay? So, let me see what is crossing. Okay? What is the crossing energy sa Ace of Cups? Ibig sabihin, humahad lang. Okay? We have here the Seven of Wands. This is the denial card. Okay? Denial card, ibig sabihin, nandoon yung parang ayaw mong tanggapin na merong mga bagay na parang kinakailangan ng mag-let go, or parang, lalo na may sa emotion, okay? Lalo na sa emotion, this is the time na kung merong galit, merong mga kung ano-ano, my dear, you need to let it go, okay? You need to let it go, my dear. Pero what is crossing, my dear, sa mga oras na ito, May 16 hanggang sa katapusan is, of course, yung pagiging matigas mo. Like, the stubborn energy na meron ka is nananaig. Like, ayaw mo. You don't want to let it go. Kaya nga sabi ko, possible din na maging emotional ka, my dear, sa mga araw na ito. May 16 hanggang sa katapusan. Okay. Tingnan natin. Energy na nakaraan na possible na nakaka-apekto sa'yo or nakaka-apekto sa energy ngayon. Let me see, my dear. Okay, isa lang. We have here the energy of the Four of Wands. Ang Four of Wands is konektado sa energy ng pagiging stable, energy ng relationship, energy ng family, energy ng tahanan. Okay, yan ang Four of Wands. Okay. So, kung ano man to na parang kinakailangan mong i-let go, my dear Taurus, is connected sa energy ng Four of Wands. Okay? Connected sa energy nito. Okay? Possible sa relationship, possible sa loob ng tahanan,
pakiramdam ko sa loob ng tahanan to, my dear. Okay? Napakaganda, my dear, ng energy ng Four of Wands. This is just more on very positive lang na energy. Pero to the point na inuutusan ka, my dear, ngayong second half of May to let go or to release. Baka merong mga bagay, my dear, na hindi na talaga mag-work out. Okay, baka hindi na talaga siya mangyayari. Okay, yun na nakukuha ko dyan. Kasi based sa energy ng Seven of Wands, talagang pinaglalaban mo pa rin siya. Okay? Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Like, talagang you're still holding on doon sa energy na yon, kung ano man yung bagay na yan. Pero parang sinasabi kasi dito na it's about time na parang to put down the sword, parang gano'n, ibaba mo muna yung kung ano man yung ibaba mo muna kung ano yung dapat mong ibaba, okay? Tingnan natin, my dear, yung crown, okay? The crown card is normally lesson, advantage, energy kung saan ka dapat nagpo-focus, okay? Let me see, tingnan natin. The moon card. Change, yun ang nakukuha ko sa energy ng moon card. Change is a part of our life, okay? Kahit na siguro nakakatakot, my dear, okay? You need to undergo change. May changes na kinakailangan talagang mangyari, my dear. Especially kung medyo matagal na siyang hindi nagwo-work. That's what I'm getting. Kaya kinakailangan mo siyang i-transform. This is also the time, my dear, na i-balance mo, my dear, yung mga bagay-bagay. You cannot be just aggressive, my dear, sa isang bagay nang wala namang nangyayari or wala namang, ibig sabihin probably maybe you are holding to that energy for a certain period of time and wala namang talagang change or wala namang talagang transformation na nangyayari. Okay, you've been fighting for something na posibleng baka yun din ang sumisira din sa'yo eventually. Kasi hindi ka naman uutusan, my dear, na i-let go yung isang bagay kung maganda yung nagiging benefits sa'yo. So, there's a tendency, my dear, na kaya ka inuutusan na mag-Ace of Cups. Okay, actually sa energy ng Ace of Cups, kusa mo siyang mararamdaman. I hope, na-mention ko na ba kanina? Kung hindi ko na-mention, may mention ko ulit. Kusa mo itong mararamdaman kasi Ace of Cups yan. Ibig sabihin, parang you feel na parang kailangan mo nang i-give up or let go yung isang bagay. Okay, possible yan, my dear. Pagsampa ng 16 hanggang sa katapusan, nararamdaman mo siya, my dear, na I have to let go kung ano man tong energy na to. Career ba ito? Pwede siyang mag-resonate, my dear, sa career, especially if you are putting a lot of pressure sa energy ng career. Okay, baka kinakailangan mong tanggalin yung pressure sa area ng career. Pero dahil merong Four of Wands, possible talaga na family relationship, okay, yung tatamaan nitong energy na to. Okay, tingnan natin yung nasa bottom, okay, bottom energy, okay. Normally, nandito yung mga denials, nandito yung mga blockages, my dear, sa bottom na energy, okay. Let me see. Oh, dalawa. We have here the energy of the King of Wands and the Four of Pentacles. Okay, so hindi to maganda. Kasi, King of Wands is something that you really want. Ibig sabihin, gustong-gusto mo talaga siya mangyari. You are holding into it. You are holding into this na energy dahil sa energy ng Four of Pentacles. Pero, there's a possibility, my dear Taurus, na nai-stuck ka. Okay, nai-stuck ka sa isang situation or isang loop kasi walang action ang Four of Pentacles, my dear. Stuck yan. So, kung ano man tong pinupush mo na isang bagay, you need to analyze it, my dear. Of course, general reading to. Iba-iba yung magiging impact nito sa bawat isa sa inyo. Kung ano man tong bagay na ito, especially sa loob ng connection, let us just call it connection kasi may Four of Wands in the past. Baka kinakailangan mo siyang i-analyze. Kinakailangan mo siyang tingnan ng mabuti, my dear Taurus, okay? If worth it pa ba? Like, kaya pa ba?
Okay, kasi parang nakukuha ko dito may something, hindi ka naman uutusan na mag-Ace of Cups or hindi mo na mararamdaman yung Ace of Cups for no particular reason, okay? So, tingnan natin. Possible na outcome ng energy na to, let me see. Possible na outcome ng energy na to, Taurus. We have here the energy of the Hierophant. Sunod-sunod yung spiritual awakening, my dear. Hindi mo to mapipigilan. Wala kang magagawa dito. Okay, sunod-sunod yung spiritual awakening dala-dala ni Hierophant. Okay? The things na nagdadala ng confuse sa'yo, my dear, na energy, well, tingnan natin. Tower. Yeah. Okay? Yung mga bagay, my dear, na nagkakos ng confused na energy sa'yo, okay? Sunod-sunod na magkakaroon ng revelation, my dear. Okay? Sa energy ng Hierophant, you are being guided naman. Okay? Ibig sabihin, you are being guided. Pero dahil meron kang energy na 7 of Wands, which is yung pagiging stubborn, wala tayong magagawa dito. Kasi sabi ko nga, my dear, bago tayo mag-end ng ating mga readings, ang mga cards ay gabay lamang. Tayo pa rin po talaga na nasusunod or gumagawa ng ating kapalaran. Even sabihin sa atin ni Hierophant or sabihin sa iyo ni Hierophant na ito yung mga bagay na kinakailangan mong gawin, ito yung mga bagay na kinakailangan mong i-let go. Kung ayaw mo, pagpapatuloy mo yan. May ganun ka na ugali. Medyo matigas ang panga mo talaga eh. No? But sa energy kasi ng Tower, it's more on parang re-evaluate. Okay, it's more on parang try to re-evaluate yung mga bagay-bagay sa buhay mo kasi baka you are putting effort into that energy pero hindi na talaga siya nagwo-work for you or parang hindi na talaga siya kaya imbis na makapag-uplift ng energy mo is probably baka nakakapag-drain pa sa'yo. Okay? Sa relationship, pwede naman siyang maano kasi may Tower eh. It is just more on parang, i-ano lang siya, parang i-back to zero. Ibig sabihin, parang mag-umpisa tayo ulit from the basic, from the top. Parang ganon, okay? Kasi, probably for some of you is, parang may pressure, nasasakal sa loob ng relationship o sa loob ng connection, something like that. Baka parang may something may pressure, okay? Yung pressure niya is apektado sa emotion mo. Okay, doon siya bumabagsak sa emotion mo. Although sabihin natin, yes, everyday you can move, yes, everyday you can do the things na kailangan mong gawin. Pero sinasabi kasi na there's something sa energy ng iyong emotion, okay? So sa energy ng Hierophant, this is more on sabi ko nga sa iyo, spiritual awakening, spiritual guidance, posible din, my dear, na parang you need to be in charge, okay? You need to be in authority, my dear, pagdating sa life mo, okay? Just in case, like, lately, parang, like, out of order yung mga bagay-bagay and you're just, yung emotion mo lang talaga ang nananaig. This is the time, my dear, second half of May, for you to reevaluate. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong. Reevaluate yung life mo, okay? Gusto ko lang sabihin sa iyo, my dear, na i-priority mo yung sarili mo. Always priority yourself. Always choose yourself. And wala namang masama eh if you wanna build something. Pero make sure mo na you're building it and at the same time you are happy. You are not just building it because of you just want to stick doon sa original plan. I hope you're getting my point, my dear Taurus, na gusto mong gawin yung bagay na yon because you are still enjoying it, you are happy, and you are not just doing it because ito kasi yung original na plan and ayaw ko sumira doon sa original na plan. Parang ganon, okay? So, I hope, my dear Taurus, na naintindihan mo yung ating reading. So, ito, my dear, yung ating reading para sa yung second half of May. And I always hope and I always pray, my dear, na yung mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Always remember po na yung mga cards natin ay gabay lamang po. Tayo pa rin po talaga ang gumagawa ng ating kapalaran. Maraming salamat po. Thank you, Taurus.